May isang napakasamang mangyayari sa Venezuela. At kung may utak si Maduro, dapat nanginginig na siya sa takot. Habang nagsasalita tayo, nagtitipon ang United States ng malaking puwersang militar sa Caribbean na may iisang target, Nicolas Maduro. Papunta na ang mga aircraft carrier, Amerikanong bomber, at marami pang iba. Kung hindi mag-ingat si Maduro, maaaring matapos ang kanyang rehimen dahil sa pagdagsa ng mga ito. Ano ang nangyayari? Magsisimula tayo sa aircraft carrier. Papunta na ngayon sa baybayin ng Venezuela ang United States ship Gerald R. Ford. Nangyari ito isang araw matapos i-anunsyo ni Pangulong Trump na pinag-iisipang magsagawa ng pag-atake sa bansa. Pakinggan ninyo ito. Isinasaalang-alang mo ba ang mga option? Sa totoo lang, ayokong maging tiyak pero tinitingnan na namin ang lupa dahil kontrolado na namin ang dagat. May mga araw na walang bangka at para sa akin maganda yon. Pero dati napakarami talagang pumapasok gamit ang mga bangka, mga napakamahal na bangka. Alam mo, marami silang pera, napakabilis, napakamahal na mga bangka na talagang malalaki. Kung isipin mo, bawat bangkang napipigilan natin ay nakakaligtas ng 25,000 buhay ng Amerikano. Kaya tuwing makakakita ka ng bangka at nakakaramdam ka ng awa, sasabihin mo, grabe, ang hirap nun, talagang mahirap. Kung 3 tao ang mawala kapalit ng kaligtasan, ng 25,000 tao sila rin ang pumapatay sa ating mga kababayan. Ngayon, sigurado akong makikita mo ang mga pahayag na ganito at ang katotohanang paparating ang United States ship Ford sa Caribbean ay talagang nagpapastress kay Maduro. Hindi na dapat ikagulat yon. Ang United States ship Gerald R. Ford, ang pinaka-advanced at pinakamahal na aircraft carrier na kailanman ay nagawa. Sinimulan ang konstruksyon noong 2005 at natapos matapos ang mahigit 10 taon na italaga ang barko noong Hulyo 2000 at 17 na may tinatayang halagang higit 13 bilyon. 3 beses mas mahal iyon kaysa sa mga Nimitz-class na carrier. Tampok nito ang electromagnetic aircraft launch system at advanced arresting gear na pumalit sa mga lumang steam-powered na sistema kasama ang 2 nuclear reactor. Muling dinisenyong island structure at automation na nagpapagana nito gamit daan-daang mas kaunting crew kaysa sa mga nauna. Para sa akin, ang pinaka-nakakatawang bahagi ay, gaya ng hula nyo, sobrang laki ng carrier. Tinatayang umaabot ito sa 10,000 metriko tonelada kapag puno ang karga. Para sa paghahambing, ang kabuang bigat ng buong hukbong dagat ng Venezuela ay 8,800 tonelada lang. Ibig sabihin, kayang-kayang dalhin ni Ford ang buong hukbong dagat ng Venezuela sa kanyang deck. May mahigit 70% pa itong natitirang espasyo, kaya malaki ang kakayahan nito. Kaya nitong magsakay ng halos 70 sasakyang panghimpapawid tulad ng jet, electro-attack jet, early warning aircraft, helicopter, at unmanned aerial vehicle. Dito ang tunay na banta nakatago. Kung umatake ang United States sa Venezuela, ang United States S. Gerald Ford ay magsisilbing malaking mobile na air base sa dagat para sa United States. Pero tingnan mo, maaaring hindi lang ito ang base na gagamitin natin malapit sa Venezuela. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang ibig kong sabihin. Ang tropang Amerikano ay ipinapadala ngayon sa Trinidad at Tobago para sa 5 araw na ehersisyong militar. Tingnan natin ang mapa dahil di ko alam kung gaano kalapit ang mga islang ito sa hangganan ng Venezuela. Dito, kung i-zoom natin ang Venezuela, sa hilagang kanlurang hangganan nito, makikita mo na ang mga tropang Amerikano ay kasalukuyang napakalapit sa hangganan. Bukod pa rito, marami rin tayong mabibigat na kagamitang militar sa Puerto Rico, na isang teritoryo ng Amerika at sa ngayon ang pinakamalapit na teritoryo ng Amerika sa Venezuela. Madalas nakakalimutan ng mga tao yan dahil palaging Florida ang pinag-uusapan nila. At bukod pa dyan, marami rin tayong mga kagamitan sa Caribbean. Narito ang isang maikling listahan. Meron tayong United States Ship Jima, United States Ship Fort Lauderdale, United States Ship San Antonio Lake, Erie, Gravely, Jason Dunham, Stockdale, at Ocean Trader. Bukod dito, may 10 fighter jets, Seahawk at Blackhawk helicopters, mas maraming drone, at higit 4,000 Marines at mandaragat na nakaistasyon malapit dito. Ngayon, gaya ng hula ninyo, hindi pa sapat ito para maglunsad ng paglusob sa lupa. Pero gayunpaman, iyan ang tanong na ibinigay kay kalihim ng digmaan o kalihim ng depensa kung anuman ang gusto ninyong itawag sa kanya, Pete Hegseth. At ito ang sinabi niya,
Pero Kontra kartel, gaya ng nabanggit, itinalaga silang mga teroristang organisasyon at dayuhang teroristang grupo. 20 taon ginugol ng henerasyon natin sa paghahanap sa Al-Qaeda at Islamic State of Iraq and Syria. Tulad ng sinabi ng Pangulo, ito ang Islamic State of Iraq and Syria, ito ang Al-Qaeda ng kanlurang hemispero. Nang i-intimidate sila, nang te-terror sila, nang unggotong sila, nilalaso nila ang mga Amerikano. Tama ang Pangulo. Sa bawat bangkang nasasabat, 25,000 Amerikano ang naliligtas mula sa mga drogang papasok sana dito. Kaya ang mensahe namin sa mga banyagang teroristang organization na ito ay ituturing namin kayo tulad ng pagtrato namin sa Al-Qaeda. Hahanapin namin kayo, aalamin namin ang inyong mga koneksyon, tutugisin namin kayo at papatayin namin kayo. At nakita nyo na ang ebidensyang yan sa dagat, maging sa Caribbean or sa Pacific, sa huling 2 pag-atake. Alam namin eksakto kung sino ang mga taong ito, alam namin kung anong mga network ang kinabibilangan nila, at kung anong mga banyagang teroristang organisasyon ang kasapi sila. Alam namin kung saan sila pupunta, saan sila nagmula, kung ano ang dala nila, at alam nila na alam namin. Malapit na ring magbago ang isip nila tungkol sa mga bangkang ito. mas malaki ang issue kaysa sa kakayahan natin sa rehiyon. Pero mahalaga pa rin ang mga pahayag na ito at natatakot si Maduro dahil ito ang sinabi niya kahapon lang. At bago ko pa ipatugtog ang clip, gusto ko munang sabihin na hindi namin ito dinub. Talagang nagsalita siya sa Ingles at ito ang sinabi niya. Hindi pag-aalala, hindi digmaan, hindi uod, kapayapaan lang, kapayapaan lang, kapayapaan lang, magpakailanman, 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 kapayapaan, magpakailanman. Walang siraulong uod. Walang sasiraulong digmaan. Ito ay tinatawag na wikang Tarzaneado. Kung isasalin ito sa Espanyol na parang si Tarzan, lalabas na walang digmaan, ayaw ng digmaan. Hindi para sa digmaan ng mga baliw, hindi sa kabaliwan ng digmaan. Tama ba ang salin na yon? Oo, kapayapaan, oo, kapayapaan, oo, kapayapaan. Magpakailanman, Victoria, magpakailanman ng kapayapaan. Ngayon, tulad ng alam ng iba, kung nais ng United States pumasok sa digmaan, kailangan nilang kumonsulta sa Kongreso. Sa huli, Kongreso lang ang pwedeng magdeklara ng digmaan, hindi ang ehekutibo. Hulaan mo kung ano. Ayon sa isang tao mula sa administrasyon, makikipag-ugnayan lang si Trump sa Kongreso kapag nasa kustodiya na ng United States ang bangkay ni Maduro. Talagang nakakagulat ang pahayag na ito na galing mismo sa White House. Pero gusto ko lang linawin. Ito ay mula lang sa isang hindi pinangalanang tao. Hindi natin alam kung gaano kataas ang posisyon niya at kung ano talaga ang opisyal na pahayag. Nakakagulat pa rin ito. Ayon din sa artikulo, mukhang nagdaos na ang White House ng ilang classified na pagpupulong kasama ang mga miyembro ng Kongreso. Sa mga pagpupulong na iyon, malinaw na sinabi ni Pangulong Trump na walang dapat magkaproblema sa Kongreso sa mga kilos niya tungkol sa Venezuela. Pero dapat pa rin nating pagdudahan ang mga sinasabi niya dahil mahilig siyang magsalita ng kahit ano at palakihin ang detalye, medyo sobra na minsan. Pero isa pang nakakagulat ay ang katotohanang inaprubahan ni Trump ang mga lihim na operasyon ng CIA sa loob ng Venezuela. Parang kinumpirma niya ito sa publiko. Di ko alam kung sinadya niya, pero ito ang sinabi niya. Bakit mo inaprubahan ng CIA na pumasok sa Venezuela? May iba ka pa bang impormasyon tungkol sa mga umano'y pag-atake? Well, hindi ko magagawa yan. Inaprubahan ko ito sa dalawang dahilan. Una, pinalaya nila ang mga preso papuntang Estados Unidos ng Amerika. Isa pa, droga. Maraming droga galing Venezuela. Meron ba? May kakayahan ba ang CIA alisin si Maduro? Ayoko sagutin ang ganyang tanong. Sobrang ridikulo ng tanong na yan para sa akin. Hindi naman nakakatawang tanong, pero hindi ba't magiging katawa-tawa kung sagutin ko? Ngayon, ginagamit ni Maduro ang issue sa CIA para lalong painitin ang kanyang mga taga-suporta at hikayatin silang sumali sa militar o milisya. Ano man ang gusto mong itawag dito. Pero kita mo, dyan natin nakikita ang malaking problema. Sa satellite, makikitang ang mga base militar ng Venezuela ay hindi aktibo gaya ng isang bansang naghahanda sa pagsalakay o pag-atake. Ngayon, maaaring dalawang dahilan ito. Una, wala siyang malaking suporta sa bansa. Malayo pa doon.
Sa katunayan, sa pinakahuling eleksyon na naganap noong Hulyo ng 2024 kaya mahigit isang taon pa lang ang nakalipas, talagang natalo siya ng sobra. Parang landslide. Wala tayong eksaktong bilang. Pero base sa mga pagtatantiyan ng oposisyon sa Venezuela, na may ilan sa mga talaan ng boto o resibo, mukhang ganoon nga nanalo ang kandidato ng oposisyon ng 70% ng boto. Ayon sa opisyal na resulta, nanalo si Maduro ng 51% at ang oposisyon ay may 44%. Ang nakakatawang bahagi ng resulta ng eleksyon na inilathala ni Maduro ay inanunsyo nila ang pambansang tally. Pero hindi tumutugma ang mga regional tally sa mga numerong iyon. Nagsinungaling sila at hindi tinutukan kung tugma ang kasinungalingan sa inilalathalang resulta. Basta nila inimbento ang huling numero. Naalala ko ang kasabihan ni Stalin, hindi mahalaga kung sino ang bumoboto, kundi kung sino ang nagbibilang. At sa huli, mga tao ni Maduro ang nagbibilang ng mga boto. Pero sige, medyo lumihis lang ako ng usapan. Ipinapakita nitong wala siyang suporta ng karamihan sa bansa. Ang isa pang dahilan kung bakit hindi normal ang operasyon ng maraming base ay dahil nailipat na ang maraming sundalo malapit o sa labas ng Caracas, ang kabisera ng bansa, kung saan maaari nating ipagpalagay na doon nagtatago si Maduro. Hindi natin alam ang mangyayari ngayon. Ayon sa ulat ng Cable News Network, tila naghahanda ang United States na umatake sa mga pasilidad ng droga o ruta ng pagpupuslit. Hindi natin alam kung saan sila tutungo, kung ang target nila ay ang kabisera o iba pang mga lungsod. Ngayon, isang bagay na alam natin ay ang 5,000 sundalo, kahit pa kasama ang lahat ng hukbong dagat na mayroon tayo sa rehiyon, ay hindi sapat para sa isang pananakop. Isa pang mahalagang bagay na di gaanong napag-uusapan ay maraming Tsino ang naninirahan sa Venezuela. Mula 2,000 pataas naging malapit ang ugnayan ng Venezuela at China, kaya maraming negosyo ang nagpalitan sa kanila. Kapag sinabi kong maraming Tsino sa Venezuela, ibig sabihin nito ay daan-daang libong tao. Siyempre, hindi iyon sapat para ang China ay direktang makialam sa militar. Pero sapat pa rin iyon para makialam ang China sa kahit anong paraan. Kaya tingnan natin kung ano ang mangyayari. Sa totoo lang, wala akong ideya. Pero babantayan natin kung ano man ang mangyari. At kung gusto mong siguraduhin na updated ka sa lahat ng nangyayari, siguraduhin mong pindutin ang subscribe button sa ibaba.